nasa YouTube, or good evening kung anumang time na pinapanood nyo ang ating videos natin worldwide. Panoorin nyo po ang ating mga videos para po in support sa ating ministry. Ano po? Especially in this channel kung saan pinapag-aralan ho natin ang tinatawag na eclectic study of the scripture on a scholar's view. Ano po? So this morning, John 19 verse number 30. Ang sabi po diyan, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. Po, yan ang papag-aralan natin ngayong umaga. Ang pamagat po niyan ay the teleology of the gospel. Teleology of the gospel. Ano ba ibig sabihin nito? Ano po? Sa John chapter 19 verse number 30. Ano po? Okay, so simulan natin itong pag-aaral na ito patungkol sa definition of terms muna. Ano ba ibig sabihin ng gospel? Ano ba ang biblical definition of the gospel? Ano po? There are criterias na dapat nating malaman para maintindihan kung ano ba tamang definition ng gospel. Ano po? Of course, babalikan natin yung mga Greek words niyan, yung original words, to have a correct meaning, kung ano ba ibig sabihin ng mga terms na gagamitin natin ngayong umaga. But before that, itong term ng teleology. Ano po? Teleology is the study of the purpose. Ano po? Ano ba ang purpose ng mga bagay-bagay? Ano po? Sabi ng mga scientist, sabi ng mga naturalist, sa kapanahonan natin, everything is without purpose. Sabi po nila, no reason, no purpose, just the music of the DNA. Yun ang kanilang pananaw in a natural world, in a material world. Inspired by itong mga philosophers na nagsimula sa kapanahonan ng ni Ptolemy Philadelphus sa Alexandria, Egypt, yung tinatawag na Gnosticism, where they believe their supreme belief ay everything, every material is evil, sabi po nila. So they are known sa kanilang statements and their doings and their practices. They are known of mutilating the scriptures. Doon po nagsimula yung mga pagtanggal ng mga verses or kataga sa Bible, ano po, na naging influence ng mga certain versions sa kapanahunan natin. Kaya kung magbabasa kayo ng Bible, iba-iba yung mga nakasulat sa Bible. Ano po? Nagugulo tuloy ang mga tao. Bakit iba-iba ang sinasabi sa Bible? Dahil sa kagagawan ng mga Gnosticism. Ano po? They are ang kanilang pinakagawain, ministeryo kumbaga ay to mutilate the scriptures. The tinatawag nating original fragments of the Bible. Ano po? Dahil after 100 AD, 100 AD kasi sa kapanahonan ng before 100 AD, complete na yung Bible. Meron ng pinagsama na yung Old Testament and the New Testament. Ano po? And when Emperor Domitian of the Roman Empire came to power in 303 AD,
he implemented yung tinatawag na bloodiest persecution sa kapanahunan niya from 303 to 313 AD, 10 years of bloody persecution. Ano po? So, dinagdag pa dyan, ano po? First of all, itong mga Gnosticism, they mutilate the scriptures, but during the time of Domitian sa Roman Empire from 303 to 313 AD, he implemented a bloody persecution to all known believers or Christians. Ano po? Pinagpapatay niya yung mga iba't ibang mga tao na naniniwala sa Bible. At hindi lang yon, pinagsusunog pa niya ang mga Holy Scriptures. Ano po? Pinagsisira niya, inipon niya lahat ng mga Holy Scriptures noon at lahat sinunog niya. Pati mga simbahan ng mga Kristiyano noon, pinagsusunog niya. Ano po? That was recorded in Revelation chapter 2 and 3, yung 10 days of persecution na binabanggit doon. Actually, 10 days is an idiomatic expression of 10 bloody years of persecution of the Domitian Empire. So, Gnosticism mutilated the scriptures. Secondly, during the time of Domitian, Domitian burned all the Holy Scriptures. But not all, ano po? Dahil when persecution started, nagkawatak-watak na yung mga Kristiyano, ano po, na tumakbo na sila kung saan-saan sa ibang parte ng mundo para makaligtas sa pagpapatay na ginagawa ni Emperor Domitian. At kung saan sila pumunta, pinaghahati-hati po nila yung Bible noon. So, from 100 AD onwards, ay nagkaroon na po ng division or fragmentation ng Bible. At maganda yon dahil through persecution, the Word of God was preserved. Hindi po nasira lahat ang salita ng Panginoon because of the bloody persecution. On the contrary, persecution preserved the Holy Scriptures dahil when the believers were persecuted, they fragmented the Holy Scriptures. Ano po? Kahit saan sila pumunta, pinaghahati-hati po nila yung Bible at kung saan sila pumunta, doon nila itinago. At sa ating kapanahunan, yan naman ngayon ay collated na. Ano po? Collated na. Hindi lang collated, hindi lang binuo, kundi digitalized na sa ating kapanahunan. Ano po? At meron na tayong complete Bible through sa tinatawag nating pag-usbong, paglago ng technology. Halimbawa na lang, kung merong natagpo ang scroll ng mga archaeologists sa Egypt na hindi mo mabuksan dahil pagka binuksan mo, nadudurog, napupunit na. So, ang ginawa ng mga ng technology ngayon sa kapanahon natin, in-x-ray nila yung scroll and then binuksan nila in a digital form, binuksan yon sa computer at nabasa kung ano ang nilalaman nun. Ano po? Ganun po ka-advance ang technology sa kapanahunan po natin. So right now, if Desiderius Erasmus had 12 manuscripts to translate the King James Version, sa kapanahunan natin, meron po tayong 5,400 manuscripts or variants of the New Testament. Ano po? New Testament lang po yon. In Greek. Apo, in Greek lang ha. Hindi po kasama po dyan yung ibang Semitic language like Arabic, Boheric, Coptic, and meron pang
ano to, meron pang ibang language na nalimutan ko na, ano po. So in Greek alone, we have 5,400 variants of the New Testament, and they are all collated sa CSNTM, ano po. So sabi ng iba, paano malalaman ng salita ng Panginoon na original na nakasulat, wala na, nasunog na daw? Hindi po. The Holy Scriptures was preserved through persecution. You just need to study history at malalaman mo papaano ginawa na iningatan ng Panginoon ng kanyang persecution. Dahil pangako niya po yan, ang sabi niya, heaven and earth shall pass away, sabi niya sa Matthew 24, I'm not mistaken, but my words shall not pass away, sabi po diyan mga kapatid. So, yan po ang set ng ating pag-aaral. Ano po? Ano ba itong ibig sabihin ng teleology of the gospel? Ano po ang purpose ng gospel? Yan ang topic natin ngayong umaga. The study of purpose. Ano po? So everything has a purpose. Contrary sa mga belief ng mga naturalists. Ano po? Na wala daw purpose ang lahat ng bagay sa mundo. Kaya kung tatanungin mo mga scholars, archaeologists, and naturalists, kung ano ang purpose ng buhay, wala silang may sasagot. They do not know about purpose. Okay? Ang kanilang alam lamang ay kung ano ang kanilang mailalagay sa ilalim ng microscope. At more than that, all of them ay dwells more on prognostication, ano po, na hindi po scientific. Prognostication is not science. Science dwells on the data. So dapat merong data. Pag merong kang pinopropose na katotohanan, back up po yan ng data. Hindi pwedeng ang katotohanan ay nakabase sa prognostication lamang. Yung mga if na sinasabi ng mga scientists, if this and that will do this, then this will hindi po yun ang science, ano po. That is falsely scientific. So, the realm of the purpose in the universe, they cannot explain as much as they cannot explain, hindi nila may papaliwanag, bakit nananaginip ang tao? Tanungin mo mga scientists, bakit nananaginip ang tao? O nila may paliwanag, ano po. Sabi nila, yan kasi maraming kinain na kanin nung hapon, kaya binangungot, nananaginip siya. Sabi nila, ano po. Oo nga, yung pagkain niya, physical naman yun eh. Paano tumawid yung physical na pagkain doon sa panaginip? Bakit nananaginip ang tao kung ang tao ay walang kaluluwa at espiritu? Sabi nila na walang purpose daw ang buhay. Ano po? Okay? So, ano ba ang purpose ng gospel? Dito po makikita natin sa John 19 verse number 30. In the Greek word, sabi po dito ng ating Panginoon, when he received the vinegar, he said, it is finished. Ayan, ano po? It is finished. At if you will study the original word ng salitang finished po dito, the Greek word there is telos. Telos is the root word of teleology, or the study of purpose or reason, ano po, ng mga bagay-bagay. So, in the scripture, this is embedded. Nung namatay ang Panginoon sa krus, sabi ito sa John 19:30, when he said, it is finished, he is referring to the purpose. Ano ba ang dahilan? Bakit siya namatay? Ano ang dahilan? Bakit siya bumaba sa lupa? Ano ang dahilan? Bakit siya nagpakasakit sa krus? Ano po? Now, ito po ay dapat nating
marinig, maintindihan, ano po, dahil mali ang katuruan sa atin, ano po, pagdating sa kamatayan ng ating Panginoon. When Christ said, "It is finished," ano ba ibig sabihin niya? Ano ba ang purpose ng kanyang kamatayan? Ang ibig sabihin ba niyan, tapos na ako, patay na ako? Yun ba ibig niya sabihin? Hindi po. Apo, sa papag-aralan ho natin yan, yung salitang telos, when he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. Ano po? Sa perspective ng metaphysics, ano po, dito sa John chapter 19 verse 30, makita natin dito yung physical aspect. Ano po, when Christ received the vinegar, he bowed his head and gave up the ghost. Okay? He gave up the ghost. Ano ba itong the ghost na ito? That is the metaphysical aspect of John 19 verse number 30. So dito clearly the Holy Scripture recognized that there are two dimensions dito na binabanggit, the physical and the metaphysical. Ano po? Okay? He gave up the ghost, recognizing the spiritual aspect of the life of the Lord Jesus Christ. Ano po? When he said, "It is finished." Okay? Ano ba ang purpose ng kanyang kamatayan? Ano po? Yan ay dapat nating malaman. Tatlo ang purpose ng kanyang kamatayan, mga kapatid. Ano po? Okay, so ipoproject ko muna papakita ko sa inyo itong isang chart para maintindihan natin kung nasan na ba? Nandiyan na ba? Wala pa. Saan na ba yung chart natin? Ito. Papakita natin, ha? Okay. Ayan, sa chart natin. So, makita natin. When he cried, "It is finished," the Greek word there is teleo. Okay? Root word yan ng teleology or the study of purpose. Ano po? Ano ba ang purpose ng kamatayan ng Panginoon? Maraming meaning ng teleo in the Greek. There are more than 5 of them, pero I have chosen 3. Ano po? 3 lang po yan ang pinili ko dahil kung papag-aralan natin lahat, magkakahaba tayo ng panahon. Number 1 meaning is teleo means complete. Secondly, to execute. Thirdly, to perform. Ano po? So yan ang 3 out of more than 5 meaning of teleo nung sinabi ng Panginoon na it is finished. Now again, sa overview natin, ano po, ito pong statement ng Panginoon ng it is finished, ito yung pang-ilang salita niya sa krus bago mamatay. Pang-ilan ba ito? Pang-ilan? Okay, let me show you another chart dito po sa YouTube natin. Okay, ito pangalawang chart natin, ano po. The 7 last words of the Lord, ano po, sa krus. Ano po? Or tinatawag sa ibang lingwahe na 7 palabra. Ano ba 7 palabra? The 7 last words. So makita po natin dito, ito yung napag-aralan na natin a few years ago. Ano po? Itong 7 last word. Ano po? Okay? Sa mga verses na nandito, kung pupunta kayo sa YouTube channel natin, makita niyo po itong tinuturo ko. Ano po? Sana mapunta niyo po ang YouTube channel natin para kumpleto yung pag-aaral natin, maintindihan niyo ano ba sinasabi ko. Ano po? So dahil may mga verses po dito, ito yung mga 7 last words ng Panginoon on the cross. Ano po?
May mga verses diyan, hindi na natin pupuntahan lahat dahil magtatagal tayo. Ano po, makikita ho natin na ipinako ang Panginoon alas 9 ng umaga. That is according to Mark 15:25. The third hour, binanggit doon, ano po. Okay, pinako siya sa krus, the third hour. Iba ang araw kasi sa mga Hudyo ay tinatawag na hour. Okay? Pagdating sa gabi, ang tawag nila watches. Okay, so iba sa kanila ha. So, pagka umaga, ang tawag nila sa halimbawa, alas 6 ng umaga hanggang alas 7, ang tawag ng mga Hudyo diyan, first hour. Alas 7 hanggang alas 8, second hour. Alas 8 hanggang alas 9, the third hour. Ayan, so, mabasa niyo po yan sa Mark 15:25, ipinako ang Panginoon on the third hour, alas 9 ng umaga. Pagdating sa pagdating sa 6th hour, dito sa 6th hour, ano yung 6th hour? Alas 12 ng tanghali. Okay? Mabasa naman natin yan sa Mark 10 verse 34. Ang sabi doon, yung panglimang statement ng Panginoon, I believe, my God, why hast thou forsaken me? Pero, ang pagsasalita ng Panginoon doon, tignan nyo ha, dahil ito, mahalaga ito sa pag-aaral sa salita ng lengguwahe sa Biblia, dahil maka-encounter ka dyan ng Hebrew, ng Greek, at saka Aramaic. Itong Mark 10:34, ang pagkasulat dyan is Eli, Eli, lama sabachthani. Ayan, yun ay Aramaic. Okay. Bakit ganun ang salita ng Panginoon? Aramaic, hindi Greek o hindi Hebrew. Okay, another set of studies natin, papag-aralan natin sa ibang panahon. So, on the 6th hour, sabi diyan sa Mark 10, magmula 6th hour hanggang the 9th hour. Okay, so magmula sa panahon natin, magmula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Sa Hebrew, sa Hudyo, from the 6th hour to the 9th hour. Okay? 9th hour sa atin, alas 3 ng hapon. So magmula alas 12 daw ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, nagkaroon ng dilim sa buong paligid. Bakit dumilim ang buong paligid? Mula alas 12 hanggang alas 3, dumilim. Ano nangyari? Bakit dumilim? Physically, ibig sabihin yan, may pumutok na bulkan. Okay? May pumutok na bulkan. Kasi ang dilim tumagal ng mula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Ano po? Okay? So yan, kita na mababasa natin yan sa mga verses ano po. So pagdating dito po sa John chapter 19 verse 30, okay, bago mag alas 3, ito yung papag-aralan natin ano po. Yung sinabi niyang, it is finished. Okay? So yan ay ito yung papag-aralan natin. Sinabi niya sa John 19 verse 30. Ano ba ibig sabihin ng it is finished? Okay? Or in the Greek, teleio. Ano po? Complete. Ano ba ang kinumpleto ng Panginoon nung namatay siya sa krus? Yan ang dapat natin malaman. Ano ba ang kinumpleto ng Panginoon?
Ano ba ang inexecute niya? Ano ba ang ginawa niya? At ano ba ang kanyang tinupad? Okay, so unahin natin itong perform. Ano ba ang tinupad ng Panginoon? Tinupad niya lahat ang Old Testament prophecies. Okay, tinupad niya lahat ang mga Old Testament prophecies. At in the Bible, prophecy, mga kapatid, natin ha, prophecy in the Bible is one of the many signature ng Panginoon in the Scripture. Sa isang pag-aaral natin, nalaman natin na ang Biblia lang ang merong propesiya sa buong mundo. Ano po? Walang ibang aklat ng relihiyon na nagbibigay ng propesiya maliban ang salita ng Panginoon. Wala kang makikitang prophecy sa Quran, wala kang makikitang prophecy sa Book of Mormon. Lahat yan ay mga mystical places and character. Ano po? Okay, ang hindi makakalimutan sa Book of Mormon, yung si Alma. Kilala niyo si Alma sa Book of Mormon? Si Prophet Alma. Okay. Siyempre, nakarinig ka ng Alma. Ano yan? Ano ba yung pangalan ng Alma? Pangalan ng babae, di ba? Pero ang Alma sa Book of Mormon, lalaki siya. Okay. Papag-aralan natin yan sa ibang pagkakataon. So, prophecy is one of the many signature of God in the Bible. Ano po? There are, pagdating sa buhay ng Panginoon lamang, ano po? Hindi natin papag-aralan yung ibang propesiya, pero ito yung mga propesiya lamang sa buhay ng Panginoon. There are more than 300 prophecies of His first coming. Ano po? Huwag natin puntahan, may mahaba yan, 300 plus yan eh. Pero bigyan ko lang po kayo ng 8 propesiya pagdating sa buhay ng Panginoon para malaman natin na ito yung ginanap ng Panginoon, ito yung kanyang pinerform. Ano po? Ito yung ginawa niya. Ano po? Makikita natin that the Old Testament is in the New Testament revealed, and the New Testament is in the Old Testament concealed. Unang propesiya, ano po? Unang propesiya ay itong Micah chapter 5 verse number 2. Huwag na natin puntahan nyo lang sa inyong pag-aaral para hindi tayo magtatagal. Ang Micah 5:2, hinulaan kung saan ipapanganak ang Panginoon. Saan ipinanganak ang Panginoon? Ha? Siya po ay taga Nazareth, di ba? Pero hindi siya pinanganak sa Nazareth. Ano po? Siya po ay pinanganak saan? According sa Micah chapter 5 verse 2, sa Bethlehem. Okay? So, yan ang unang propesiya ng kanyang patungkol sa ating Panginoon na tinupad in the New Testament. Yung pagsakay ng Panginoon sa isang donkey bago pumasok sa city of Jerusalem, that was prophesied. Secondly, that was prophesied in Zechariah chapter 9 verse number 9. A king riding on a donkey. Okay? Ayan, Zechariah 9:9. Pangatlo, sa Zechariah 11 verse 12 na siya po ay ito parang ibinenta ni ano to? Ito ay reward money ni Judas, di ba? Para mahuli ang Panginoon. Magkano yung reward money? 30 pieces of silver. Yan po ay hinulaan sa Zechariah 11 verse 12. Pang-apat, siya po ay pupunta sa templo
At maraming ginawa doon na hinulaan diyan sa Zechariah 11:13. Yung mga sugat niya sa kanyang kamay, pinako sa krus. And by the way, yung crucifixion ng Panginoon na instrumento instrument of for punishing a national crime. National crime daw, Crucifixion was invented by the Persians and was adopted by the Romans. Hinulaan ho yan sa Zechariah 13 verse number 6. Panglima yon. Pang-anim, ito pong siya po ay inosente. Yan ay sinabi ni Pilate, di ba? I find no fault with this man. He is innocent, sabi ni Pilate, di ba? Yan po ay hinulaan ni Isaiah sa chapter 53 verse number 7. Pang-pito, na siya po ay mamamatay kasama ng mga malefactors or mga makasalanan. Doon sa kanya, pinako sila sa krus, merong mga makasalanan sa kaliwa at saka sa kanan niya. He died with the wicked. Pero siya po ay inilibing sa libingan ng mga mayaman. Di ba? Namatay siya kasama ng mga kriminal, pero inilibing siya sa libingan ng mayaman. Sino yung mayaman na nagbigay ng libingan ng Panginoon? Sino yon? Si Joseph, di ba? Si Joseph of Arimathea. Okay? Mayaman siya. Yung kanyang kumuha siya kasi ng bumili siya ng ng tawag diyan. Ha? Ano yung service sa Oo, kumuha siya ng insurance ng sa patay. Si Joseph of Arimathea kay Saint Peter bumili siya eh. Oo. Mababasa mo yan in Greek. So, he died with the wicked and his grave is with the rich. Hinulaan ho yan sa Isaiah 53 verse 9. At pangwalo, na siya po ay ipapako sa krus, nabasa natin kanina sa Bible reading natin sa Psalm number 22. Kung babalikan nyo, verse number 16. Asa na ba 16? 16? Ayan. Ito makita natin sa verse 16. Ano sabi dyan sa verse 16? Saan dyan? Ayan. Dito. Then he delivered him therefore unto them to be crucified, and they took Jesus and led him away. Sabi po dyan, Okay? Tama. Ano yan? Verse 16, Okay? At ganun din sa Psalm number 22, verse 16, makikita nyo yung kanyang crucifixion. So ito po yung 8 propesiya ng patungkol sa buhay ng Panginoon in the Old Testament that they are all fulfilled. Dito po, ginawa niya, pinerform niya when he died on the cross. Kaya ang sabi niya sa mga disipulo, kinakailangan gawin ko ito, sabi niya sa kanyang mga disipulo, dahil this will fulfill all scriptures, sabi niya sa Luke 24. At sinubukan siyang pigilan ni Apostle Peter, di ba? Hindi pwede yan, sabi ni Pedro, di ba? Hindi pwede huliin ka, hindi pwede. Lalaban ako, sabi ni Pedro. Ayun nga, hiniwa niya yung tenga ni sino to? Nung aarestuhin ng Panginoon, hiniwa ni Pedro yung tenga, yung katulong ng high priest, si Malchus, hiniwa niya. Okay? Ewan ko, gagawin niya sa tenga. Baka ihawin ni Pedro.
Okay, sa lahat ng hihiwain, tenga pang hihiwain niya. Nagmintis si Pedro, nagmintis sa paghihiwa, sa pagtatanggol ng Panginoon. Ang nahiwa niya, tenga. Ayun, ano po. Ano ba ibig sabihin nun? Ano ba ibig sabihin nun? So that was all fulfilled in the New Testament. Ano po? Ayan ang unang, ito yung mga propesiya, 300, more than 300 of them, prophecies about His first coming. Mga kapatid. Ano po? But in every single prophecy of His first coming, according to certain, if not all Bible scholars, ano po, kung meron kang mababasang single prophecy sa kanyang unang pagdating, ay meron namang 8 propesiya sa kanyang pangalawang pagbabalik. Ano po? Pangalawang pagdating niya. So kung naniniwala tayo na ang Panginoon ay nabuhay siya many years ago in Jerusalem and He died for our sins, mas naniniwala tayo dapat sa kanyang pangalawang pagbabalik. Ang dami mga Kristiyano na hindi naniniwala sa pagbabalik ng Panginoon. Ano po? Bawat isang propesiya sa kanyang unang pagbalik in the Old Testament, meron pong 8 propesiya sa kanyang pangalawang pagbabalik. So dapat mas paniniwalaan natin yung kanyang pangalawang pagbabalik dahil binigyan tayo ng kanyang katunayan na babalik siya dahil namatay siya, but He rose again after 3 days and 3 nights, mga kapatid. Ano po? Yan ay ibig sabihin na yan po yung pinerform o ginawa sa Tagalog, ano po, ng Panginoon sa krus, ano po, nung nabubuhay po siya. So when He said, "It is finished," He performed all the known prophecies in the Old Testament. Ano po? More than 300 of them. At dito lamang po sa kanyang crucifixion, ano po? Dito lamang sa kanyang crucifixion, mapapansin na ba yung chart natin ng isa? Ito ba 'yon? Ayan, dito lang sa kanyang crucifixion, kung mapapansin nyo, tingnan nyo, sa kanyang crucifixion, nandyan lahat yung mga verses in the Old Testament. Opo, para makita natin, ano po, yan, palakihan natin, ano po. Ayan. Okay, number 1, itong kanyang first saying. Secondly, nandyan, self-explanatory na po yan. Kung kayo po ay nasa YouTube, titingnan nyo na lamang po at papag-aralan yung mga verses po niyan para po kumpleto yung inyong pag-aaral pagdating po dito po sa theology of the gospel. So, balikan natin itong tinatawag nating meaning, ano po, nasa definition of terms pa tayo, ano po, dito. Okay, asan na ba? Ayan, tama, di ba? Ito, palakihin nga natin. Ayan, ano po. So, teleo means to perform. Secondly, when He said, "It is finished," He completed the work. Ano ba yung kinumpleto ng Panginoon? Ito makikita ho natin, ano po. Ito pinakamahalaga, magandang elemento ng kamatayan ng Panginoon na pag-aalala natin, ano po. Kung aalalahanin mo ang Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, sabi ni Apostle Paul, ito dapat yung alalahanin natin na ginawa ng Panginoon. Ano bang ginawa ng Panginoon sa krus? Namatay lang ba siya? Hindi po. Hindi lang ho siya namatay doon. Meron po siyang ginawa po doon. Kaya kinakailangan niyang mamatay sa krus dahil kung hindi siya mamatay sa krus, hindi niya magagawa yung kanyang ipinangako. Parang imposible 'yon, 'di ba? Ano ho? Paano niya gagawin
yung isang bagay, mamamatay siya. Ayun pala, yung kanyang kamatayan, yun pala ang pamamaraan niya para magawa yung kanyang ipinangako. So, what was completed dito po sa death ng ating Panginoon? He completed, ito pong tinatawag nating, ano ito? Sa Romans, saan na ba yung cursor ko? Di ko makita. Puntahan natin yung Bible natin. Saan na yung Bible natin? Yan, He completed itong tinatawag nating sa Romans chapter 10. Puntahan natin. Romans 10. Ano ba ang ginawa ng Panginoon na nakasulat sa Romans chapter 10, verse number 8? Dito po makikita natin, ito yung elemento ng pag-aaral natin. Ano po? Romans 10, verse number 8. Okay, lagpas. Saan na ba? Ito, Romans 10:8. The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. And by the way, verse 8 and verse 9, magkadugtong yan, ha? Magkadugtong. In the original Bible kasi, walang mga verses doon. Lahat yan dugtong-dugtong. Ano po? At walang mga spaces noon. Walang mga punctuation marks noon. Nilagay lang yan para maintindihan natin sa ating kapanahunan. Ang manuscript noon, dugtong-dugtong lahat ng mga letra. Okay, so para maintindihan mo ano ibig sabihin ng verse 8, isama mo yung verse 9, sabi dyan, ano ho. Binabanggit ho dyan ni Apostle Paul, ito pong tinatawag niyang the word of faith. The word of faith. Ano tong word of faith na binabanggit ni Apostle Paul? By context, sa verse number 9, word of faith is synonymous to, sabi rito, shall believe in thine heart. Sabi diyan, mga kapatid, ano po? Ito po yung, nandito po makikita natin yung weaknesses ng mga new versions. Like for example, itong King James Version, di ba? Romans 10:9, makikita nyo, ano po ang criteria para maligtas ang tao. Paano daw maligtas ang tao sa kapahamakan ng impyerno sa Romans 10:9? Una, sabi diyan, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, that number 1, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, number 2. So, ang resulta ng confession with thy mouth and believing in thine heart, ang resulta niyan, sabi diyan ni Apostle Paul, thou shalt be saved. So, ang kaligtasan daw dito mula sa impyerno, ang sabi ni Apostle Paul, ano ang kaligtasan? Para maligtas ang tao, gumawa ka ng mabuti at saka maniwala sa Panginoon mula sa puso. Sabi diyan. So, gumawa ka ng mabuti, confess with thy mouth, and believe in thine heart. Anong resulta? Thou shalt be saved. Tama ba? Tama, di ba? Yan ang nakasulat sa verse 9 eh. Okay? Pero yan nga ba ang tinuturo ni Apostle Paul na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at mabuting gawa? Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabuting gawa, sana hindi na siya bumaba sa lupa para mamatay sa krus. Pero bumaba siya para mamatay sa krus para iligtas tayo. Sabi ng ibang mga disipulo, mga kapatid, ano po. So ano ibig sabihin talaga nito? Ano ibig sabihin talaga dito sa verse number 9 na ang salvation is doing good works, confession with mouth, and believing in thine heart.
Ayan. Faith and good works is equals to salvation, sabi diyan, ano. Tama, ano po? Tama yan, yan nakasulat sa Bible eh. Pero hindi yan ang totoong ibig sabihin, ano po? Hindi yan ang dito natin malalaman yung weaknesses ng mga newly translated versions. Kinakailangan balikan natin kung ano yung original word nito, ano po? Confess. Ano ba ibig sabihin ng confess dito? Ano ba yung ibig sabihin ng confess dito? Okay? So kasi confession is a good work eh. So para maligtas ka daw, magkumpisal ka at maniwala ka sa Panginoon, maliligtas ka. Oh. Asan diyan ang pagtanggap sa Panginoon? Wala, di ba? So, balikan mo ano ibig sabihin itong confess sa English, ano po? Kung ang kaligtasan ay faith by grace through faith alone, paano ang sasabihin natin sa Romans 10:9 na ang salvation, sabi ni Apostle Paul, is by good works and faith na binabanggit dito, believing in thine heart and confess with thy mouth. Nagkamali ba si Apostle Paul? Sinalungat niya ba yung katuruan niya sa Ephesians 2:8 and 9 na for by grace are you saved through faith and not of yourselves? Sabi niya doon, sinalungat niya ba nung sinulat niya itong Romans 10 verse number 9? So ang kasagutan diyan, malalaman natin doon sa original word. Kaya kinakailangan ng pag-aaral sa Bible, balikan mo para maintindihan mo yung tamang doktrina ng Bible. Balikan mo yung original word. Go back to the Greek. Ano po? Dahil ang Greek, ang Bible ng Panginoon noon, kasama ang mga disciples, is the Greek Septuagint. Ano po? Okay? So ano ba ibig sabihin talaga ng confess in Greek? Ano ba ang salitang confess in Greek? Asan na yung chart natin? Puntahan natin yung chart natin para makita natin. Ayan. Okay. Oh. Dito. Ang Greek word yan ng confess sa Romans 10 verse number 9 is homologeo. Okay? Homologeo or common knowledge. Dalawang Greek word yan, homo and logos. Homologeo, common knowledge. Kaya tatanungin natin, ano ba yung common knowledge? Ano yung common knowledge na binabanggit ni Apostle Paul dito po sa kanyang sulat sa Romans chapter 10, ano po? Ano ba itong tinatawag niyang common knowledge po nito? Yan po ang sinasabi sa Romans 10 verse number 8, yung sinabi niyang the word of faith. Okay? The word of faith na nasa iyong bibig at nasa iyong puso, sabi diyan. So ano yung word of faith dito? So this word of faith will lead us back dito po sa tinatawag nating Apostles' Creed. Ano ba yung Apostles' Creed na binabanggit natin, ano po? Ito yung ating asan na ba yung Apostles' Creed natin? Ano ba yung mga tinatawag nating Apostles' Creed dito na word of faith? Tingnan natin itong isang chart. Ano po? Asan yung word of faith? Dali, ipalipat ko tong chart natin. Okay, asan na ba? Ito, yan. Ito yung word of faith. Okay, napag-aralan natin ito noon, pero pakita natin ulit para sa iba na ngayon lang sumubaybay sa ating pag-aaral. Ano po? Word of faith. It speaks of the Apostles' Creed na mababasa sa Romans chapter 1, verse 3 and 4.
1 Corinthians 15 verse 1 to 9, Acts 1:6, John chapter 1, 1 John chapter 1, and Luke chapter 1. Yan yung mga word of faith na sinasabi ni Apostle Paul, mga kapatid. Ano po? Makita ho natin na nandyan yung kanyang binabanggit na word of faith. Nandyan sa mga verses na yan. Puntahan nyo na lang po. Ibig sabihin po niyan, sa verse number 9, if thou shalt confess with thy mouth, if thou shalt confess, i-transliterate natin ha, yung palitan natin yung salitang confess kasi hindi yan yung correct translation ng homologia, homologeo, okay? So, pag translate natin ng tama, dapat ang pagkabasa sa Romans 10:9 ay ganito, that if thou shalt have the common knowledge in thy mouth about the Lord Jesus Christ and believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Opo. So, nawala po dyan yung element ng good works dahil ano dapat ang naka-translate dito? The common knowledge, ang kaalaman, yung word of faith, the gospel of the Lord Jesus Christ. Ano ba yung gospel ng ating Panginoon? It is the deity, death, his burial, and his resurrection. Yan yung elements ng word of faith na kung saan doon po tayo maliligtas, mga kapatid. So, balik tayo sa chart natin. Sana ba yung chart natin? Okay. So, yan. Ayan po yung nakita natin kung ano ang tinapos o binuo ng Panginoon when He died on the cross. Binuo niya yung elemento na kung saan doon po tayo maliligtas. Ano po? Na yung kanyang kamatayan, ibig sabihin, ay katunayan na siya nga ay isang tunay na Diyos. Ano po? Paano mamatay yung isang Diyos? Hindi pwedeng namamatay ang Diyos, di ba? Pero, ang pagkamatay ng isang Diyos ay katunayan na siya ay isang tunay na Diyos. Ano po? Okay? Kasi sabi niya sa Book of John, ano po? Meron akong kapangyarihan na ibigay ang aking buhay, sabi niya, at meron din akong kapangyarihan na babawiin ito. Sabi niya, ano po? Okay, ginaya yan ng mga antikristo, ano po? Sinabi nila, meron din akong kapangyarihan ibigay ang aking buhay. Okay? Pero wala silang kapangyarihan na bawiin yung kanilang buhay. Ang Panginoon lamang ang merong kapangyarihan po niya. Kaya after 3 days and 3 nights, nabuhay ho siya mula sa libingan para patunayan na siya nga isang tunay na Diyos. So, the elements of our salvation ay kinumpleto ng Panginoon po dito. Iyan ang nasa kaisipan ng lahat ng tao. Yan dapat ang nasa kaisipan natin kung tayo po ay tinatawag na tunay na Kristiyano, tunay na tumanggap sa Panginoon. Ano po? Na siya ay Diyos, namatay siya, nailibing siya, at nabuhay siya muli. Yan ang word of faith. Yan ang basis ng ating salvation, mga kapatid. Ano po? Ang pananampalataya natin ay meron pong basic foundation, meron pong data. Ang pananampalataya ng Kristiyano ay hindi po mystical, kapatid. Meron po tayong data na pinangahawakan basis of our faith. The word of faith. Ano po? Confirm ho yan sa multiple times in the scriptures and also in history. Ano po? So yan ang nasa kaisipan natin. Yan ay nilalagay mo sa kaisipan mo pag tumatanggap ka sa Panginoon. Nung tumanggap ka ba sa Panginoon, yan ay nasa kaisipan mo o hindi? Kaya maraming mga Kristiyano na hindi tunay na Kristiyano dahil hindi yan ang nasa kaisipan nila. Tumanggap lang sila. Tumanggap lang sila ng relihiyon. Kaya hindi sila tunay
na Kristiyano. Ano po? Ang pagiging tunay na Kristiyano po ay hindi po pagtanggap ng relihiyon, kundi pagtanggap sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sabi po diyan sa ni Apostle Paul, if thou shalt have the common knowledge like the disciples and believe in thine heart. Pag sinabing believing in thine heart, that is confidence. Ano po? Confidence, word of faith. Bakit malakas ang confidence natin sa Panginoon? Dahil ang data natin, pinatunayan ng Panginoon, nabuhay siya at namatay siya sa krus. After 3 days and 3 nights, he rose from the grave para patunayan ang ating pananampalataya, mga kapatid. Ano po? So, yan ay ibig sabihin ng complete. He completed yung work ng ating redemption. Kaya nga, kapag ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoon, meron pong check and balance po dito. Ano po? Paano malalaman na ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon? Andito yung pangalawang step natin. Ano po? Nakalagay po yan sa Philippians 2, verse number 11. Punta natin yung Philippians 2:11. Kita natin sa Philippians 2:11 kung ano ang confirmatory ng ating pagkaligtas sa pagtatapos natin. Sabi sa chapter 2 ng Philippians. Ito, i-check natin kung totoo nga ang pagtanggap mo sa Panginoon. Ano po? Kung totoo ang pagtanggap mo sa Panginoon. Again, dito, binanggit sa verse 11. Again, tingnan natin dito. Binanggit na naman yung salitang, ano yan? Confess, di ba? Binanggit na naman yung salitang confess. Okay? Ang sabi diyan, ano po? Okay, binanggit na naman yung salitang confess. Common common knowledge, and that every tongue should have the common knowledge that Jesus Christ is, tingnan nyo, Lord, to the glory of God the Father. So, confirm dito na itong common knowledge po ito, it speaks of the elements of the gospel, which are the deity, Lord, His death, and His burial, and His resurrection. Mababasa natin dyan, di ba? Dito. Ito. Verse number 7. Ayan. And verse number 8. His incarnation and His death. Sabi dyan, death on the cross. Okay. And he was exalted, His resurrection, para saan? Ano ba ang dahilan po dito? Tingnan natin. Again, the homology, the common knowledge po dito na sinasabi ni Apostle Paul, that every knee should bow down and every tongue should confess to the glory of God the Father. Ano po ibig sabihin ni Apostle Paul dito? Dito mo malalaman na ikaw ay tunay na ligtas kung ikaw ay nagluluwalhati sa Panginoon. Sabi po diyan, kapatid, kung ikaw ay nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, sabi po diyan, maliwanag ho yan, At nakita natin na the greatest element or the greatest evidence na ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoon ay kung ano yung pagkaalam mo sa Panginoon, nagdediretso ka sa doxology or giving glory to the Father, to God the Father, or worship. Ibig sabihin, sa kahuli-hulian, ang mga tunay na nagsitanggap sa Panginoon ay mayroon pong pagkakataon
ginagawa po nila tuwi-tuwi na ang paglaluwalhati sa ating Panginoon. In this case, ang ating General Assembly, nagkakatipon-tipon tayo, physical man o kaya sa online service natin, pinag-iisa natin ang ating mga sarili sa pananambahan ng Panginoon, sa pag-aawit ng para sa kanyang kapurihan, para po sa kaluwalhatian ng God the Father. Sabi po diyan, mga kapatid, po. So, yan po yung elemento na dapat nating maintindihan para kita natin na tayo nga ay tunay na tumanggap sa ating Panginoon. So yan ang kanyang kinumpleto ng Panginoon. Ano ba kinumpleto niya? Kinumpleto niya yung gospel, pamamaraan upang hiwalay tayo sa ating mga kasalanan at bigyan tayo ng dahilan ng ating kaligtasan. Ano ba ang dahilan? Ba't ka iniligtas ng Diyos? Ano ba ang pinaka-reason or purpose ng kamatayan ng Panginoon? Dito nakita natin, to complete the work of redemption, to execute judgment, and to perform all His promises. Yan ang ibig sabihin nung sinabi niyang, it is finished. Kaya sa pagtatapos natin, tatanungin natin na ating sarili, ano ba ang purpose din ng ating kaligtasan? Nalaman natin ngayong umaga ang teleology of the gospel. Ano ba ang purpose ng gospel ng Panginoon? To give us the new life. Okay? Kaya nagkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. That is an idiomatic expression na wag nating kakalimutan. Dahil sa kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng buhay. Dahil sa kanyang pagpapakababa, ay tayo naman ay iaakyat niya sa taas. Dahil sa kanyang pagiging tao, tayo ay kanyang gagawing mga anak ng Diyos. Ang sabi po ni Apostle John sa John chapter 1 verse number 12, mga kapatid. So, ano ba ang dahilan ng iyong kaligtasan? Lahat po ng parte ng buhay ng Kristiyano may dahilan. Ano ang dahilan ng mga negatibong bagay sa buhay mo? Hindi po pwedeng walang dahilan yan kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Maaring ang dahilan ng mga masasamang bagay sa buhay mo ay upang parusahan ka dahil may mayroon kang ginawang masama. O baka naman ikaw ay sinusubok sa iyong pananampalataya dahil hindi ka na gumagawa para sa Panginoon. O baka naman ginagawa kang ilaw ng Panginoon para makakita ang mga tao ng liwanag sa kanilang buhay. May dahilan po yan. Kaya tinatanong natin na ating sarili, ano ang dahilan ng iyong ikaliligtas? Bakit iniligtas ka ng Panginoon? Hindi ho pwede yung iniligtas ka lang ng Panginoon para pumunta sa langit. Hindi yon ang dahilan. Ang dahilan ay nandito, maliwanag, mga kapatid, di ba? To give doxology to God the Father. Ibig sabihin, sa madaling salita, pupunta tayo sa langit hindi dahil sa mansyon. Pupunta tayo sa langit hindi dahil sa mga ginto. Pupunta tayo sa langit hindi dahil wala nang sakit doon at wala nang pasakit doon. Pupunta tayo sa langit, kapatid, dahil sasamba tayo sa Panginoon bilang pasasalamat sa pagkaligtas niya sa atin. Yan ang pinakadahilan ng iyong kaligtasan. Kung ligtas ka nga. Kasi pag hindi ka ligtas, hindi mo iisipin yan, hindi mo papansin yan, mga kapatid. Okay? So, homologeo, the common knowledge will lead you to doxology. At pansinin nyo, dito po sa verse number 11, saan na ba yung verse 11? Tama, saan na ba yung verse 11 dito? Verse 10, sabi dyan, verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow
on things in heaven and things in earth and things under the earth. Ayan po ang dahilan bakit nagkakaroon ng pagtitipon sa langit para sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya ang tanong natin ngayong umaga, tayo ba ay sumasamba sa Panginoon na tunay at tamang pananambahan sa Kanya sa espiritu at katotohanan? Tuwing merong pagtitipon, nandoon tayo. Yan ang ibig sabihin ng pananambahan sa Panginoon. Kasi binabanggit ho dyan, lahat ng bagay sa langit, sa lupa, at ilalim ng lupa. Anong ginagawa nila? Bawat dila, sabi sa verse 11, ay magpapahayag na ang Panginoon Jesucristo ay Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Sabi po dyan sa verse number 11. Ito po yung reason ng ating salvation, kapatid. Iniligtas tayo ng Panginoon para sambahin siya sa espiritu at katotohanan sa mga tamang gawain, sa mga pag-iwas sa masamang gawain, at sa paggawa ng kanyang mga alituntunin na inilahad sa salita ng Panginoon. Nawa ang ating pag-aaral ay nagbigay sa inyo, nagbigay sa atin ng reason or hope para magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At kita-kita tayo ulit sa susunod na pag-aaral natin dito po sa Theonomy Channel, sa mga nasa YouTube. At you like and share para po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ito yung isang pamamaraan na paglilingkod natin sa Panginoon ngayong kapanahunan natin. Sa mga videos natin, i-like and share nyo lang para makarinig naman ng ibang mga tao ng tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon.